Kapag daw ba walang available na item sa area ninyo, pwede ka daw bang tawagan sa ibang bayan pero same yung DO. Hay mga aswang kape tayo. Pero of course, hindi to kape. Dahil gantong oras ay umiinom ako ng ganito. So, sasagutin natin yan. Habang iba nagkakape tayo, umiinom tayo dito ng mga supplements. Alam mo, aswang, sa localization law, familiar naman dyan lahat, pati yung mga teachers na nagparang alam nila yan. Kaya kapag sa area natin, for example, EDI 6, dito for example sa EDI 6 namin, napakadaming school under ng EDI 6. Tapos kapag walang item dito sa EDI 6, hindi ako pwedeng itapon sa EDIS 4. Hindi ako pwedeng itapon sa EDIS 1 kasi malayo siya sa amin. Kasi ang tendency nun, magreklamo yung mga teachers na nagparang sa EDIS na yon na bakit ako na-hire, from EDIS 6 ako, tapos pinunta ako sa EDIS 1. Ang sagot natin dyan ay suntok sa buwan. Pinakamalabo yung ma-hire tayo sa ibang EDIS, kahit na same ng DO, alam ng lahat ang localization law kung sino ang teacher na malapit doon, siya yung priority na mapunta doon. Hindi pwedeng mapunta tayo doon. Unless, again, there's always an exemption to the rule. Again, lagi may exemption sa rule kung malakas ka talaga. Kung malakas ka sa kapit, malakas ang kapangyarihan mo. May share sa inyo yung aswang ninyo kung gaano ka-powerful yung connections. Wait lang, inumin ko lang to. Meron akong teacher dati, part-timer siya, sa ibang division siya. Tapos ang sabi niya sa akin, kapag doon daw ako nagparang sa kanila, ilalakad niya daw ako sa principal kasi close daw sila, dikit daw sila. So, ang tendency, kapag doon ako nagparang sa area nila, ibang division kasi yon pero kung i-commute, dalawang sakay, tricycle sa jeep, makakarating na ako doon. Ang sabi niya sa akin, makapasok lang daw ako sa RQA, meron daw siyang kakausapin para matawagan ako kaagad at makapasok dun sa kanila. And sabi ko sa teacher ko na yon na tatry ko na lang muna dito sa division namin kasi dito naman ako nakapagpasa. Kasi late naman na din niya nalaman, late na kami nagkausap na nalaman niya na nagparang ako. Ang tendency, matatawagan ka lang talaga pagka nagparang ka talaga sa division na yon at hindi sa ibang division. Eto, hindi na to mga bago. Meron na tayong mga narinig na kwento na yung mga nakapasok ng RQA, minsan inilalakad sila ng principal para magkaroon sila ng item, whether kung ano man yung rank nila sa RQA. Basta nakapasok sila, minsan inilalakad na sila dun sa loob. Pero ngayon, localization law, hindi man maging bearing kung anong rank tayo, basta dun sa area mo na pinag-applyan or malapit ka may item, matatawagan ka doon. Talagang wala pa talagang kasiguraduhan, pero mga aswang, talagang kailangan natin manalig at magdasal dahil tingin ko talaga depende sa panahon, depende sa timing. At syempre, hindi na din natin aalisin, depende pa rin yan sa illegal, depende sa connection. Pero mga so nga, sa totoong buhay lang, I'm not against dun sa mga tao may kakilala or may connection. Ang mahalaga, paniniwala ko, dun naman tayo lahat papunta. Kapag ka nag-let ka, tapos nag-apply ka, nagparang sa DepEd, kahit di ka tawagan ngayon, tapos nagparang ka next year, aayon at aayon sa yung panahon. Mapupunta ka at mapupunta sa DepEd kasi nga, lagi ka naman nagpaparang kaya whether you like it or not, or whether they like it or not, basta lagi ka nagpaparap, darating yung panahon na makakapasok ka sa DepEd at doon ka din talaga tutungo.